Umuulan ng langis sa Rusya at hindi ito isang tayutay. Ang tinutukoy ko ay totoong nakalalasong itim na ulan na kasalukuyang bumabagsak sa Tuapse, isang lungsod sa Rusya. Kinukuha ng video ng mga residente ang daliri nila sa bubong na may itim na patong ng langis. Nababalutan ng maitim na tuldok ang mga sasakyan. Nangamamatay ang mga ibon sa baybayin. Nakikita mula sa kalawakan ang usok ng lungsod. Nangyari ito dahil ilang linggo na ang nakalipas, tumawid ang mga drone ng Ukraine ng 1,000 kilometro sa Russia at pinasabog ang isa sa pinakamalaking refinerya ng langis doon. Pero ang Tuapse ay isang lungsod lamang. May isa pang refinerya sa kabilang dulo ng Russia na nasusunog. Bukod pa rito, sa iba pang bahagi ng Russia, 16 sa 38 malalaking refinerya ng bansa ang tinamaan na. At sa hindi bababa sa 57 sa 83 rehiyon ng Russia, nauubos na ang gasolina. Balikan natin sandali ang Tuapse dahil ang nangyari doon ay nakakatulong maintindihan kung gaano kalaki ang problemang ito. Ang Tuapse ay isang daungang lungsod sa baybayin ng Dagat Itim na may humigit kumulang 60,000 naninirahan, kilala sa mga dalampasigan, tahimik na pamumuhay at mga turista. Naroon noon ang isa sa 10 pinakamalalaking refinerya ng Russia na pinapatakbo ng Rosneft at nagpoproseso ng 12 milyong tonelada ng langis bawat taon. Pansimin ang panahunan ng pandiwa. Meron nun. Sa loob ng 2 linggo, 3 beses sunod-sunod na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang refinery na yon. Hindi pa nawawala ang usok, may kasunod na agad. Kahit di pa tapos, agad na lumilipat sa susunod na gawain ang mga bumbero. Ang resulta, itinigil na refinery ang operasyon nang walang takdang panahon, 24 na tangke ng imbaka nang nawasak. May mansa ng langis na 7 kilometro ang kumalat sa Dagat Itim. Tinawag ito ng mga lokal na ekologista bilang pinakamalaking sakunang pangkalikasan sa reyon sa mga nakaraang taon. 24 na tangke. Sabay-sabay. At hindi doon natapos. Ang usok mula sa sunog sa tops ay napakakapal kaya kumalat ito sa buong baybayin ng Dagat Itim ng Rusya. Umabot ito sa Anapa. Umabot ito sa Sochi. Sochi, ang resort kung saan may sariling bahay pahingahan si Putin, kung saan nagpapahinga ang mga elite ng Rusya. Ang hangin doon ay naging mabigat, madilim at amoy na sunog na langis. Ang digmaan na sinimulan ni Putin noong 2022 ay ngayon ay umaalingasaw na rin sa ilong niya. 3 taon nang nagliliyab ang mga syudad ng Ukraine. Umiiyak ang mga sibilyan sa kamera at umaakyat ang usok sa abot tanaw. Ngayon, umaakyat na ang usok mula sa kabila. At ang Tuapse ay isa lang sa mga kwento. Noong ika-26 ng Abril, tumawid ang mga drone ng Ukraine ng daan-daang kilometro at tinamaan ang refinerya ng Yaroslavl na may kapasidad na magproseso ng 15 milyong tonelada ng langis bawat taon. Sa baybayin ng Baltic, Ang mga pantalan ng Primorsk at Ustluga na magkasamang kumakatawan sa mahigit 40% ng mga export ng langis ng Russia ay nawala ng 40 at 30% ng kanilang mga tangke ng imbakan ayon sa pagkakabanggit. kinumpirma ng mga satellite image ang pagkasira. Umabot na sa Siberia ang mga pag-atake ng Ukraine, 1,700 kilometro mula sa hangganan. Wala nang ligtas na likuran ang Russia ngayon. Mas masama para kay Putin hindi ang sunog sa refinerya, kundi ang nangyayari sa mga gasolinahan. Madalas tawagin ng Russia ang sarili nitong superpower sa enerhiya. Ngayon, naubusan na ng gasolina ang superpower sa enerhiya. Sa mahigit 57 sa 83 rehiyon ng Russia, pumipila ng matagal ang mga motorista sa mga gasolinahan para magpakarga ng gasolina. Sa iba't ibang lugar, ipinatupad ang pagrarasyon. Bawat customer ay pwedeng bumili ng 10, 20 o 30 litro lang, depende sa lungsod. Sa Moscow, ipinagbawal ng Lukoil, pangalawang pinakamalaking tagagawa ng langis, ang bentahan ng gasolina sa galon para maiwasan ang pag-iimbak sa bahay. Sa sinakop na Crimea, kalahati ng mga gasolinahan ay naubusan na talaga. At heto ang detalye na parang biro na hindi nakakatawa.
Ang Rusya, ikatlong pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo, ay ngayon umaangkat na ng gasolina mula China at Belarus. Oo, ang Rusya ay nagbebenta ng krudong langis sa China. Pinipino ito ng Sina at ibinabalik bilang gasolina. At nagbabayad ang Rusya. Ngayon, balik tayo sa kwento. Lahat ng ito, pansinin mo, ginagawa ng isang bansa na 2 taon nang nakalipas ay itinuring ng wala ng pag-asa mismo ng kanluraning media. Pinag-uusapan nila noon ang pagbagsak ng Kiev, pagbagsak ng moral at pagsuko. Kaya ang hindi maiwasang tanong ay ito, paano nagawa ng Ukraine na walang hukbong panghimpapawid, walang hukbong dagat at walang industriya na kakayahan na maihahambing sa Russia na bumuo ng isang makinarya ng pagkawasak na kayang sunugin ang industriya ng langis ng pinakamalaking kapangyarihan sa enerhiya sa Europa? May isang kasiguraduhan si Putin. Nang napakalaking laki ng Russia na may 17 milyong kilometro kwadrado ay magsisilbing panangga. Nang puso ng industriya ng langis na nasa pinakaloob ng teritoryo ay laging hindi maabot. Ito ang kanyang pangunahing taya. At eksaktong ang pagtayang yon ang winasak ng Ukraine. Hindi basta-basta ang mga drone na gumagawa nito. Bawat isa ay may sariling pagkakakilanlan, katangian at kwento. Ang una sa kanila ay tinatawag na Lyuty, isang salitang Ukrainyano na nangangahulugang mabagsik o galit. Tinawag ng mga Ukrainyano ang drone na ito na Tomahawk ng mga mahihirap dahil kaya nitong gawin ang ginagawa ng American cruise missile na $3 milyong ang halaga, pero ito ay nagkakahalaga lang ng 200,000. May abot ito na mahigit 1,000 kilometro at kayang magdala ng warhead na hanggang 75 kilo. At dinisenyo ito bilang direktang sagot sa Iranian drone na Shahed na ini-import ng Russia para atakihin ang Ukraine. Pangalawa ay ang Bobber na sa Ukrainyano ay ibig sabihin ay Castor. Ito ay nakalipad na hanggang Moscow at nakakabot ng mga target na 800 kilometro ang layo. Pero ang bituin ng palabas, ang drone na tunay na nagpapabago sa digmaang ito ay kilala sa simpleng pangalan na FP-1. Dito na talaga nagiging absurdo ang kwento. Ang FP-1 ay gawa halos sa plywood na kahoy. $55,000 ang halaga nito bawat isa. Gumagawa ng 100 nito ang Ukraine araw-araw. 100 bawat araw, araw-araw. At ito ang responsabel sa halos 60% ng lahat ng mga pag-atakeng Ukrainyano sa malalim na loob ng Rusya. Isang drone na gawa sa kahoy na mas mura pa kaysa sa isang second-hand na kotse ang nagpapaliyab sa industriya ng langis ng isang superpower. At dito na nagsisimulang pahirapan ng matematika si Putin. Isipin mo ito kasama ko. Bawat FP drone ay nakakahalaga ng $55,000. Bawat misail ng Rusya mula sa sistemang S-400 na ginagamit ni Putin laban sa mga drone ay nagkakahalaga ng halos $1 milyong. Sa isang gabi lang, kamakailan lang, ika-28 ng Abril, sinabi ng Rusya na nakapagpabagsak sila ng 186 na drone ng Ukraine. Kwentahin mo. Kung bawat pag-intercept ay gumamit ng isang S-400 na missile, gumastos ang Rusya ng $186 na milyong sa isang gabi lang para ipagtanggol ang sarili nila. Ang Ukranya naman sa kabilang banda, gumastos ng humigit kumulang $10 milyong. Kahit ganon, marami pa ring drone ang nakalusot. Lasunog muli ang refinerya sa Tuapse. Ito ang problemang nagpapahirap sa Kremlin. Bawat drone na gawa sa kahoy na kailangang pabagsakin ni Putin ay kailangang ubusin sa napakamahal na mga misail na inaabot ng ilang buwan bago magawa sa mga pabrika sa Rusya na naatake na rin. At kung hindi pa sapat yon, ang estratehiya ng Ukraine ay hindi lang basta sirain, kundi panatilihing wasak. Halimbawa, 5 beses nang tinamaan ang refinerya sa Volgograd sa loob ng 2 buwan. Sa bawat pagkakataon na matapos ng mga Ruso ang pagkukumpuni, sumusunod agad ang panibagong atake. Umabot na sa puntong ipinadala ni Putin ang mga reservista ng hukbo na may hawak na rifle para magbantay sa mga refinerya laban sa mga drone na lumilipad ng daan-daang metro ang taas. Isipin mo, isang sundalong Ruso na may hawak na rifle naghihintay sa drone na dadaan sa langit. Nasa taong 2026 na tayo, hindi nung 1,944. 34.
Tulad ng nakikita mo, bawat misil na sinusunog ni Putin para pabagsakin ng isang drone na gawa sa plywood ay isang misil na hindi niya magagamit laban sa Ukraine. Bawat bilyong ginagastos sa depensa ay 1 bilyong kulang sa mismong labanan. Hindi lang nakakahiya ang matematika, talagang pinapadugo nito ang budget ng Russia. At nakakatakot ang mga numero. Noong buwan lang ng Marso ng 2026, nawala ng Russia ng 2 bilyon at 300 milyong dolyar sa kita mula sa langis. Daling mismo kay Zelensky ang bilang ito gamit ang intelihensya ng kanluran. 40% ng dagdag na kita na sana'y makukuha ni Putin dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo na dulot ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay basta na lang naglaho sa mga sunog sa mga refineria ng Ukraine. Ang budget ng Russia para sa taong 2026 ay nagtataya ng kakulangan na 100 bilyong dolyar. Para matakpan nito, ginawa ni Putin ang isang bagay na matagal niyang iniiwasan sa digmaan. Itinaas niya ang value-added tax mula 20 hanggang 22%. Sa madaling salita, ang karaniwang Ruso na namimili sa palengke, nagpapakarga ng sasakyan at nagbabayad ng upa, na yon ay mas mataas na ang binabayarang buwis para matakpan ang pinsalang dulot ng mga drone ng Ukraine. Si Putin ang lumusob sa Ukraine. Ang mga mamamayang Ruso ang nagbabayad ng presyo. Pero may bahagi ng kwentong ito na halos walang nagsasabi. At marahil ito ang pinaka-nagsisiwalat sa lahat. Ang kampanya ng mga Ukrainyano laban sa langis ng Rusya noong Marso 2026 ay naging labis na epektibo at mapanira kaya may kakaibang nangyari. Kahit mga kaalyado ng Ukraine ay hindi makapaniwala sa pinsalang dulot nito. Hiniling ng mga kaalyadong kanluranin kay Zelensky sa pribadong usapan na pabagalin ang mga pag-atake. Simple lang ang dahilan. Nagsisimula ng makaapekto sa presyo ng langis sa mundo ang pinsala sa produksyon ng Russia. At ito ay nagpapataas ng inflation sa iba't ibang bansa. Lumabas sa publiko si Zelensky at inamin ang kahilingan. Ang mga kaalyado ng Kiev, yung mga nagpapadala ng armas sa loob ng 3 taon, ay nag-aalala sa laki ng pinsala. Hinihiling nila sa Ukraine na itigil ang pagsunog sa Russia. Isipin mo ang ganitong sitwasyon. 3 taon nang humingi ang Ukraine ng dagdag na armas, tulong at suporta. Ngayon sa 2026, ang mga kaalyado naman ang nag-aalala sa laki ng abot ng Ukraine. At sinabi ni Zelensky na hindi. Ang pinsala. At ang pinaka-interesante dito, ang naging tugon ng mga kaalyado sa pagtanggi na yun ay kabaligtaran ng inaasahan. Imbes na dagdagan ng pressure, naglabas sila ng pera. Inanunsyo ng Olanda ang 248 milyong euro para sa produksyon ng mga drone ng Ukraine. Ang Belhika naman, 85 milyon. Pumirma ang Norwega ng kasunduan sa koproduksyon. Mas higit pa ang ginawa ng Alemanya. Noong ika-12 ng Abril, sa Berlin, pumirma ito kasama ang Ukraine ng pinakamalaking kasunduan sa depensa sa pagitan ng dalawang bansa sa loob ng 20 taon. 4 na bilyong euro, kabilang ang mga Patriot missile, IRIS-T na mga sistemang pangkontra sa ere, at mahigit 350 milyong dolyar na nakalaan partikular para sa produksyon ng mga drone ng Ukraine na pangmalalimang pag-atake. Ang dahilan? Ang Liuti at ang FP-1 na gawa sa Ukraine ay mas epektibo laban sa Rusya kada dolyar kumpara sa halos kahit anong sandata na galing sa arsenal ng Europa. Napansin ng Europa na ang Ukraine ay nakabuo mula sa wala sa loob ng 3 taon ng bigmaan ng isa sa mga pinakamapanganib na industriya ng long-range na drone sa buong mundo. At Europa ang nagbabayad para magpatuloy ito. At iyan ang dahilan kung bakit hindi matatapos agad ang kwentong ito. Nagproyekto ang International Energy Agency sa Paris na magpapatuloy ang pagbaba ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia dahil sa mga pag-atake hanggang hindi bababa sa kalagitnaan ng 2026. At tingnan mo, ito ay isang optimistikong pagtataya. Hindi biglang bumabagsak ang industriya ng langis ng Russia. Unti-unti itong namamatay. Refineria kada refineria, usok kada usok. Dito na muling bumabalik ang kwento sa simula. Bumabalik ito sa taong nasa tuktok, dumadampi ng daliri sa bubong at ipinapakita ang langis na bumabalot sa kanilang bahay.
Yung itim na mansa sa daliri niya, yun din ang langis na gamit ni Putin sa pagpundo ng digmaan. Sa sarili niyang bakuran na rin ito bumubuhos. At yan mismo ang dahilan kung bakit mahalaga para sa atin na sundan ang kwentong ito. Sa tingin mo, hanggang kailan kakayanin ng Rusya ang ganitong bilis ng mga atake bago may malaking bagay na tuluyang bumigay? Ilagay mo dito sa mga komento kung ano ang palagay mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para maintindihan kung ano talagang nangyayari sa digmaang ito, suportahan mo rin kami dito. I-share ito sa kaibigan mong naniniwalang panalo pa rin ang Rusya. I-like mo ang video at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. Magkita tayo sa susunod.